Panig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ay yung patuloy po na pambobomba ng Coast Guard ng China dito po sa Pilipinas. Nagsalita na po si Tariela. Paulit-ulit man tayong bombahin, paulit-ulit din tayong babalik dahil atin po yan. Maganda po yan, wala pong problema. Pero ang konkretong hakbang po mula po sa pangulo ang gusto po natin 'no. Hindi po yung ang naririnig po natin ngayon ay sa kabila po ng binobomba po tayo ngayon imbes po na konkretong aksyon mula po sa tagapagpatupad ng ating foreign. Bakit ba ako, nasa Badong Aratiles ba ako? Ay tila ang gusto pong gawin ng ating mga mambabatas ay imbestigahan po si Pangulong Duterte, 'no? Hindi ko po makuha kung ano po yung purpose nung pag-iimbestiga pa rin sa walang katapusang investigasyon sa ah, anong tawag dun, gentleman's agreement. Yun po yung tugon natin sa paulit-ulit na bomba, mag-iimbestiga sa gentleman's agreement. Wala po talagang ano 'no, balak lutasin 'pag ganyan na po 'no. Okay. Pag-uusapan din po natin ito po 'no, alam niyo naawa po ako kay Senator Bato. Kasi bakit po parang may kampanya laban sa kanya yung mga supporter ni Pangulong Duterte 'no. Ipapaunawa ko lang po sa inyo. Ito po ay solid po, 6 na taon naglingkod bilang senador. Sinuportahan po si Pangulong Duterte. Bakit po tayo bibitaw, ha, kay Senator Bato? Si Senator Bato po ay pasok sa lahat po ng survey, 'no? Bakit po, napag-iisipan po natin, opo, thumbs down niyo po ako, bakit po kayo mag-ano na po kayo? Hindi ko po kayo maintindihan talaga. Puwede pong hindi imbestigahan ni Bato, eh. Kami po sa laban na 'to, Duterte po ang pinagtatanggol po ng channel na 'to 'no. Duterte po 'pag meron pong ano na, sa Duterte po kami makikinig, hindi po kung kaninong tao. Yan lang po 'no. Sa Duterte po kami makikinig. Kasi yun lang po ang pag-asa ng Pilipinas. Ngayon kung gusto niyo po makinig pa uli sa kung kanino, inendorso po yan ni Pangulong Duterte. Sino po kayo para sabihin na 'wag iboto si Bato? Dahil nag-imbestiga siya at napalabas niya na tama si Maharlika? Napatunayan na nga na tama yung nilabas na dokumento ni Maharlika, eh. O dahil ano, 'no? Anong another chance? Ano po ba ginawa ni Senator Bato? Magtapatan na po tayo, Duterte po kami, 'no? Susuportahan po namin ang sinabi po ni Pangulong Duterte na suportahan. Kung mag-iiba po kayo ng linya, at hindi niyo po susuportahan si Pangulong Duterte, wala po kaming magagawa. Basta po kami, ang politika po ganun lang po 'yan 'no. Ang politika po, ng sa Pilipinas is either sumuporta po kami ngayon o magsisi na naman kami. Tama na po yung isang pagsisisi lang. Solid na po kami ngayon na Duterte. Dalawa lang po ang pakikinggan namin pagdating po sa natin 'no, tayong mga naniniwala pa. Dalawa lang po ang pakikinggan po namin kasi ayaw na namin na makinig po sa iba. Duterte na lang po, si Sara Duterte lang po at saka si Tatay Digong magmula ngayon. Inendorso po ni Pangulong Duterte yan. Ano po ba palpak na ginawa? Porket nagsabi na binayaran siya. Totoo ba yun? Yung nag-aakusa nga, hindi niya maakusahan na direkta. Patanong pa. May akusasyon ba kayo naman, no?
Dito po ay kung kasi malapit na, 2025, eh, 'di ba? Isang taon mula ngayon, malapit na po ang mga filing, 'no? Ah, tuwang-tuwa po yung mga dilawan, ito pong mga, dahil po gustong ilaglag mismo ng mga Duterte supporter si Bato. Eh, putya, sino po ipapalit niyo? Kung Duterte supporter po ang ilalaglag ng mga Duterte endorsement ni Pangulong Duterte, ang ilalaglag ng mga Duterte supporter, sino po papasok? Very very ano po very logic, ang logic po niyan, pag yung inendorse ni Pangulong Duterte nilaglag nyo, sino yung papasok? Hindi Duterte. Hindi inendorse ni Duterte. Ganun. Kayo naman, no? Sa totoo lang po, no? Eto na naman tayo, no? Meron na naman narito na tayo sa crossroads. Ako po, naniniwala po ako sa mga Duterte, no? Naniniwala po ako sa mga Duterte. Kailangan po ng mga Duterte ngayon, higit sa lahat, kanya-kanyang atake, no? Pati yung mga nagsasabi na sila ay Duterte, yung inendorser na ni Duterte, sinasabihan pa. Questionin niyo po sarili niyo, ano po nagawa ni Bato laban kay Pangulong Duterte? Opo. Tignan niyo, tanong niya, naroon po ako, nilive ko po yun, no? Wag po kayong baka kayo po ang hindi nakanood. Simple lang po yan. Pasimplihin na po natin sa darating po na eleksyon, endorse ni Pangulong Duterte, endorse ni Sara Duterte, or endorse ng kung sinong tao, doon po ako sa endorse ni Tatay Digong. Ano po to hindi po tayo dapat magpadala ngayon sa mga emosyon-emosyon. Magpadala po tayo sa tunay na leader. Ngayon, kung sinasabi nyo na leader nyo si Duterte, pero hindi namin susundin, di ba? Leader po, no? Napanood ko po kahapon, naroon po ako, nag-live po ako. Wala po ako nakitang maling ginawa ni Senator Bato. Pwede nga po niya hindi imbestigahan yun kung sasabihin yung bias siya. Siya lang po ang nag-imbestigang senador. Bakit hindi niyo po questionin yung ibang senador? Bakit ang gusto niyong ilaglag yung nagpakita, nagpatunay na yung dokumento na hawak na ni Maharlika ay authentic? Hindi ko po makuha Hindi ko po makuha. Bakit po ninyo ilalaglag yung si Morales, no? Si Morales po na tapat na tao ay binigyan ng pagkakataon ni Bato na magpaliwanag ng magpaliwanag. Hindi po pinigilan si Morales. Kung kayo po ay talagang nakanood, no? Kung talagang kayo ay nakanood. Kung talagang kayo ay nakanood, baka yung sinasabi nyo kinampihan si Lasso, baka sabi lang yan ng iba Kung talagang kayo'y nakanood, nakita nyo sana na si Morales, pinasagot ni Senator Bato at ano po lumabas sa hearing? Lumabas po na si Morales po ay authentic ang papel, authentic po ang pagkatao, hindi po nagsisinungaling. Sino po ba nagdala ng hearing? Diyos ko, mag-isip po tayo lahat. No? Makinig po kayo. Ano niyo po, kami po Duterte. Ngayon, kung kayo po sasabihin yung Duterte at makikinig na naman po kayo, suportahan natin tong hindi naman po ini-endorse ng Duterte, ay po hindi po kami sasama sa inyo. Diyan na po tayo maghihiwa-hiwalay, mananatili po kami sa mga Duterte. Huwag niyo po kaming aralan ng kung sinong tama, kung sinong mali. Hindi po, wala pong ang politika po, no? Ang politika po, susuportahan nyo yung dapat nyo suportahan. No? Ang inendorso ni PRRD, apat pa lang. Gusto nyo kagad ilaglag yung isa? Sa mga inendorse, ilalaglag nyo kagad? Bakit?
Kayo susuportahan namin yung naglalaglag sa mga endorsement ni Duterte? In-endorse po yan ni Pangulong Duterte. Wala akong pakialam sa mga personality ngayon. Hindi ko po ako babanat sa kapwa ko vlogger. Ang sinasabi ko sa inyo, in-endorse yan ni Pangulong Duterte. No? Kung ilalaglag nyo yan, dito po kami sa in-endorse ni Pangulong Duterte. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang gusto nyong mapalabas ni ni Bato. Ang linaw po, si Senator Bato napalabas niya po na authentic. Kung totoong nakinig kayo, baka nakikinig lang kayo kung kanino. Si Senator Bato napalabas niya na yung hawak ni Maharlika ay authentic sa pananaw ng lahat ng tao. Ha? Wag po kayo, hayaan nyo lang sila, Amik, hayaan nyo lang sila. Hindi naman makaka-impluensya yan. Hayaan nyo lang. Okay lang ako dyan. Kasi inaano nila minimenos nila ngayon yung endorsement ni Pangulong Duterte. Nag-endorse si Pangulong Duterte. No? Nag-endorse, apat pa lang. Gusto nyo ilaglag yung isa dun sa apat. Ano matitira kay Pangulong Duterte? Kailangan po ng suporta ni Pangulong Duterte ngayon. Inuusig sila sa ICC, inuusig po sila kahit saan ngayon, iimbestigahan po sila dito sa anong tawag diyan? Sa Kongreso, no? Bakit po ninyo ilalaglag? No? Sa lahat po nananawagan na ilaglag si Bato. Hindi po tayo magkakasundo pare-pareho niyan. Ang ganda po ng pinakita ni Senator Bato. Maaring hindi nyo po nagustuhan. Yun lang pong isa lang ni Senator Bato yan. Senador po siya ng Pilipinas, hindi po siya senador ng mga vlogger. No? Ang politika po ay paramihan ng kakampi. Kailangan po ng mga Duterte ngayon yung kakampi, no? Lahat po ng endorso ng mga Duterte, yan po ang ating susuportahan. Hindi po yung ayaw namin sa ginawa niya, laglag na yan. Laglag? Sino papasok? Hindi yung, pag may nilaglag po kayo sa Duterte endorsement, ang papasok po, yung mga hindi in-endorse ni Pangulong Duterte. 5 ano na po yan, no? No? 5 anong tawag diyan? Ay 1 taon na lang po may eleksyon na. Mayo na po ngayon. 1 taon mula ngayon, no? Eleksyon na. Maglalaglag kayo, apat pa lang yung in-endorse ni Pangulong Duterte para saan? Bakit nyo nilalaglag? Simple lang po ang kahulugan yan. Pag naglaglag kayo na in-endorse ni Pangulong Duterte, may papasok na hindi in-endorse. Bakit po may papasok? Dahil si Senator Bato ay lagi pong pasok sa top 12. Alam nyo, natatandaan ko, nung si Bato na lang po yung presidente natin, nung last election. Dahil, hindi nag-file si Sara Duterte, di ba? Batogo nga tayo nun. Alam niyo po, ano lang po tayo, no? Maghalit kayo ngayon, wala po kaming basta kami mananatili. Lahat na naniniwala sa mga Duterte po kami. Susuportahan po namin. Wala po akong personal na mga galit diyan sa mga kung sino man nananawagan. Hindi ko kilala ng personal yung mga yan. Pero hindi po kami papayag na yung inendorso ni Pangulong Duterte ay ilalaglag ng mga Duterte supporters. Magdeklara muna kayo na hindi nyo sinusunod si Pangulong Duterte. Kasi po labanan po yan, alam po ninyo, pag panahon po, hindi po natin masasabi kung ano ang balak nila kay Sara Duterte.
Pag nagpanahon po ng impeachment, eto isipin niyo po 'to, ang impeachment po 'pag saka-sakali, ang impeachment papaliwanag ko lang po sa inyong lahat 'no, kinakailangan niyan 3/4 ng Congress. Kaya na po 'yan pirmahan para mag-impeach ng presidente, vice president, etc. Di niyo po ba naiisip na 'pag napunta yung impeachment sa Senado kinakailangan boto? Dahil lang may nagtampo, dahil hindi lang gusto yung pagtatanong? Ano po ba yung gusto ninyong mangyari dun sa Senate hearing? Ako sa simula, ang alam kong alam ninyo, gusto nyo mapatunayan na yung hawak ni Maharlika ay authentic. Hindi ba napatunayan natin? And nag-endorso na po, Ma'am Rowena, wag nyo pong baliktarin si PRRD. Nag-endorso na po si PRRD, 4 po inendorso. Alam niyo po, no, wag po kayong bigay po rito ng komento na against po sa mga Duterte. Nag-endorso na po si Pangulong Duterte. Ang mga inendorso po niya si Senator Bato, Senator Go, Senator Tolentino, at siyempre yung bago po si si Artistahin Epe Salvador. Oh, kita nyo, wala naman pala kayong iba naman pala yung gusto nyo, no? 'Di ba? Wala naman pala, minamasama nyo na si Bato, 'di ba? Hindi raw napatunayan na authentic. Okay na po 'yan, kabisado na po namin kayo. No? Yung nagsasabi na wala napatunayan na yun na lang si Morales na pagsalita ng buong laya. Hindi pa rin kayo natutuwa? Nasabi ni Morales na ang lahat ng kanyang gustong sabihin na authentic yang siya gumawa niyan at lahat pa ng gusto niyang sabihin. Hindi pa rin kayo masaya? Saan kayo masaya? Ano gusto niyo mangyari doon sa hearing na yun? Hindi na po kami. Tama na po yung isang budol. Okay? Ayan po. Concentrate po kami. Lahat po ng susuportahan ng mga Duterte. Ibig sabihin po ng Duterte. Duterte po ang apelyido. No? Hindi po Duterte na supporter o Duterte na dikit sa Duterte o Duterte na okay. Sara Duterte po at saka si Pangulong Duterte ang susuportahan po natin ngayon. Ipagtanggol po natin si Sara Duterte, hindi pa po tapos yan. Lahat po ng panggigipit dyan, ang kinakailangan po natin kakampi ni Pangulong Duterte. Ang kinakailangan po natin kakampi. Yung pala gusto nyo, makasuhan si PBB. Hindi po sagot ng Senado yun. Ang proseso po ng kakasuhan, para lang po sa kaalaman nyo kasi may nagsabi, kakasuhan po ba si PBBM? Bago nyo po makasuhan ng isang sitting president, ito po para sa kaalaman po ng lahat. Kaya naman pala, ganyan naman pala yung pananaw natin, no? Ang gusto nyo pala, magkaroon pala ng magkaroon pala ng kaso yung presidente. Bago nyo po makasuhan ng isang presidente, dadaan po yan sa impeachment. At ang impeachment po ay magmumula po sa Kongreso o sa House of Representatives. Bago po yan mapunta sa Senado. O yun pa, kung ang gusto po ninyong mangyari pala kahapon ay makasuhan yung presidente, hindi po talaga mangyayari yun. Okay? Linaw po natin yan. Ngayon kung sa tingin ninyo walang napatunayan yung hearing kahapon, ano po magagawa natin? Una nyo po munang gawin, no? Ang una nyo po munang gawin ay panoorin nyo po muna yung hearing bago po kayo magkukukuda. Hindi po wala pong senador na may kakayahang magpatawag sa presidente. Kayo naman pala masyado nyo po palang, ang tingin nyo po pala sa senador pwedeng ipatawag ang presidente.
Pwede mo lang isalang yung Pangulo ng Pilipinas sa Senado pag inimpeach po siya ng House of Representatives. Kayo naman po pala nagagalit po kayo sa mga hindi po ninyo alam. Presidente po yan ng Pilipinas, no? Kahit sino pong presidente, dadaan po yan sa impeachment bago po mapaharap sa Senado yan. Simplihan lang po natin. Ito po labanan, kinakailangan po ni Sara Duterte ng mga kakampi. Pinagtulungan na nga sa Kongreso, gusto nyo pa, wala pang maging kakampi. Okay, paglalaban po namin yan. Punta na po tayo rito sa mga balita. Nagugulat po ako kay Tariela. Okay naman yung sinabi niya, no? Paulit-ulit man tayong bombahin ng China diyan po sa Baho de Masinloc. Iba po yung Baho de Masinloc sa sa Ayungin Shoal, magkaiba po 'yun. Okay. Paulit-ulit man tayong bombahin ng China sa Baho de Masinloc diyan sa West Philippine Sea. Paulit-ulit pa rin tayong pupunta diyan. Bakit? Ating 'yan. Correct po 'yun. At sinabi niya rin na hindi po sa atin magsisimula ang gulo. Paulit-ulit lang tayong bobombahin. Yun naman pala, ayaw naman pala natin ng gulo. Bakit po tayo hindi po makipag-usap, no? Konkretong hakbang po. Kasi may konkreto na po tayo eh. Konkreto na po tayong hakbang for the last 6 years. Ang konkreto po nating hakbang for the last 6 years, no? Ay, 'di ba? Nakipagkaibigan tayo sa China nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, ito po nakakatakot eh. Binobomba po tayo na ngayon ng China. Tapos mababalitaan mo na itong si speaker ay nagsasalita ngayon na iimbestigahan yung gentleman's agreement. Alam niyo po, no, ang pangulo po ng Pilipinas, pwede po siyang makipag-agreement sa lahat ng presidente sa buong mundo, lalo na kung hindi naman nating kalaban. Tanong, kalaban ba natin ang China nung panahon ni Duterte? O hanggang ngayon, kaaway ba siya? Official po yan, pinapahayag po yan. Itong bansang to, kaaway namin. Itong bansang to, kaibigan namin. No? Okay. Oh, 'di ba? Iba na po 'yung sinasabi nila, no? Naghahalo-halo po eh. Yung kumukundi na po kay Bato, mga dilawan at kakamping, diyan na po kayo nakikinig. Nakita ko, ito, kanina kinukundin niya si Bato. Ito si Julian, kinukundin niya si Bato. Ngayon, kinukundin na po yung Sierra Madre. Dilawan na po. Pro-BBM pala yung pinakikinggan nyo. Natutuwa po sila na ini-infiltrate po yung mga ganito. Pag-aawayin po yung mga Duterte supporters. Tuwan-tuwa po. Tuwan-tuwa nga sila na nag-away yung mga Duterte at Marcos. Ngayon naman po, Duterte supporter versus Duterte supporter. Nakikita niyo yung ginagawa nila. Sus Mariosep. Di ba? Okay. Wala po kaming pakialam dyan. Pinagtanggol po yan ni Pangulong Duterte. Huwag niyo pong sabihin na pabubulukin ang pinag-uusapan niyo na naman. Nakita niyo ba may tukod yan? Sa tingin niyo kailan natukuran yan? Di ba may tukod? Pag may nakikita yung barko may tukod, kailan kayo naipasok yung mga tukod na yun? Malamang sa panahon ni Duterte yan. Di ba? Okay. Hindi lang, naitatakas eh. Pumapasok dito, nakita nyo, antay-bato. Di ba? Inaantay-bato tayo, tapos biglang pro-BBM pala. Okay. Huwag po tayong papalin lang ngayon. Kahit sino pa po magsabi niyan. Okay, punta na po tayo, no? Balikan po natin 'to. Nakalimutan niya eh. Kala niya mag-aantay bato ko, yung pala.
Okay, tignan po natin 'to. Dapat palit ka muna ng ibang pangalan para hindi ka mahalata. Okay, tignan po natin 'tong bakit po imbestigahan ngayon yung gentleman's agreement. Eh, binobomba na naman tayo ng China para palabasin na naman na si Duterte na naman na may kasalanan ng pambobomba sa atin ng China ngayon. Hindi po magawan ng paraan ng kasalukuyang gobyerno yung matigil na yung pambobomba sa atin, no? 'Di ba? Kaya ano po gagawin? Imbestigahan si Pangulong Duterte at palabasin na yung gentleman's agreement ang may kagagawan kung bakit tayo binobomba ng mga China ngayon. Yan naman po talaga yan. Kaya po wala po silang pag naibintang na po sa Duterte, wala na po silang gustong gawin na solusyon. So sabi nga ni Tariela, paulit-ulit man tayong bombahin, paulit-ulit tayong papasok, pero hindi po tayo gaganti. Hindi po tayo gagawa na aksyon para tayo sisihin ng China pag nag-escalate. Eh ayaw pala rin natin mag-escalate. Di ba? Ayaw din pala nating mag-escalate yung di makipagkaibigan na tayo. Itodo na natin yung pakikipagkaibigan. Pero support po tayo dahil presidente yan yung posisyon. Kaya wag niyo na pong ngayon mag-iimbestiga sila. Alam na natin lalabas diyan, di ba? Ang palalabasin nila sa investigasyon diyan, nakipag-agreement si Duterte. Kaya pala tayo binobomba ng China. Nagsalita na rin po ang China. Na alam po ng Pangulo yung kasunduan. At pwede pong ipatigil yun. Diyos ko, paulit-ulit tayo. No? Pwede pong ipatigil. Okay. Ito pa po ang isa. Ngayon po, nagdadaldal po, may mga press con po si matagal na po mataas ang presyo ng bigas, di ba? Ngayon po, may mga press con, alam nyo, bilib na bilib po ako kay speaker, no? Tuwing magsasalita po si speaker, ang dami pong press, lahat po ng press nakapalibot kay speaker, no? And sinasabi po ni speaker ay gagawa po sila ng batas para o may mga aamyendahan po sila na batas para po mapababa yung presyo ng bigas, no? Ang ina-expect ko na naman, buti pa si speaker nakagawa. 2 taon na po silang nakaupo. Mataas po ang presyo ng bigas. Natural, dapat lang silang gumawa. Pero wala pa po nagagawa. Mataas pa rin po ang presyo ng bigas. Ang malupit dito ay ito. Ito po ang sabi ng Justin Manila. Remember the low price rice NFA was selling before Duterte's laws ended that. Yung batas daw nung panahon ni Duterte ang dahilan. Tignan niyo yung logic ha. Kaya raw po mataas ang presyo ng bigas ngayon dahil gumawa ng batas nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit hindi mataas ang presyo ng bigas nung panahon ni Duterte? Ayan na naman sila, di ba? So wala po talaga silang wala po silang pagtatangka, no? Na maresolba yung mataas na presyo ng bigas. Bakit po? Bakit po wala silang pagtatangka na mapababa yung presyo ng bigas? Sinisi na naman sa Duterte. Ayan, no? Ito po si Justin Manila. Mga po to, mga talagang mga rabid po to na mga. Remember the low price rice NFA was selling before? Duterte's laws ended that. Wala na raw po. Ibig sabihin, nung panahon daw ni
Nung panahon dahil po sa batas ni Duterte, kaya po ngayon mataas ang presyo ng bigas. Diyos ko, utotin niyo, utot niyo. Inahalo-halo lang nila, ginagandahan lang yung pag-i-English, eh. Di ipatigil niyo po yung batas na yan, lintik na batas na yan. Ang gusto namin, action. Kung yung batas ni Duterte, ang dahilan, ipatigil niyo. Anak ng tinapay, action. Kung ang pakikipagkasundo ni Duterte sa China, dahilan kung bakit tayo binobomba, ipatigil nyo. Ano sabi ni Duterte? Ano yung sinabi ni Duterte? Stop complaining. Just do it. Stop complaining. Just repair it. Kung yung batas yung may problema, stop complaining. Just do it. Alam nyo pala yung solusyon. Nakang tinapay. Alam nyo pala yung solusyon. Alam niyo yung solusyon? Batas ni Duterte, di tanggalin nyo. Yun pala dahilan eh. Bakit may traffic? Kasi pinangako yan ni Villar na mawawala na ng traffic. Hindi natupad ni Villar. Sabi kasi ni Villar, sa 2024, wala ng traffic sa Maynila. Hindi natupad ni Villar. Kaya wala kaming gagawin. Stop complaining. Do it. Kung ano na iisip nyo. Huwag nyo na idamay yung tapos na. 80 pesos ba bigas kay Duterte? 70 pesos ba bigas kay Duterte? Hindi naman eh. Binobomba ba tayo maya't maya ng China nung panahon ni Duterte? Alam niyo po ba yung mga kino-complain natin? Sangkatutak ang barko ng China dyan. Magko-complain tayo, magko-complain. Yun po yung filing, hindi po yung binobomba tayo. Puro, just stop complaining. Kayo nasa gobyerno eh. Alam niyo po, sa totoo, wala na po yung malalaking rally nung panahon ni Duterte. No? Yung rally po kanina ng ang laki na naman po, yung Mayo 1. Mayo 1 ngayon, di ba? Yung dinisperse dyan sa US Embassy. Ang lumalaki na naman po mga rally. Bumabalik na naman po tayo sa dati na complain kayo ng complain. Panay angal kay Duterte. Kaya tayo binobomba dahil sa agreement. Di, tanggalin niyo yung agreement na yan. Lintik na yan. Kasi kaya tayo binobomba kasi Baho di Masinloc, wala puro yung barko natin. Baka po nagkakamali na kayo. Yung Baho di Masinloc po nasa malapit. Kaya nga Masinloc, di ba? Malapit na po yan sa mamalapit. Ano ba nakakasakop sa Baho di Masinloc? Parang ano na yan eh. Ano yung dyan banda? Nakalimutan ko na. Ano yung nakakasakop sa sa Baho de Masinloc? Sambales. Sambales po yan. Iba po yan. Diyan po tayo tinira ngayon. Wala na po itong mga sinasabi niyong gentleman's agreement sa Ayungin. Sa Ayungin, malapit po sa Palawan. Magkalayo po yung Palawan sa Sambales. Ibang area na po yan. Hindi nyo po pwede sabihin na may gentleman's agreement sa Ayungin. Sambales po tayo tinitira ngayon.